Sumuko sa 59th Infantry Battalion ng Philippine Army ang umano'y rebelde na may mataas na katungkulan sa CPP-NPA-NDF sa Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Balik loob sa pamahalaan ng isang rebelde na umano'y may mataas na katungkulan sa CPP-NPA-NDF na kumikilos sa mga lalawigan ng Batangas, Quezon at Mindoro. Isinuko niya ang sarili sa 59th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Rosario, Batangas. Isinurrender na rin ito ang iba't ibang uri ng armas na karaniwang dala at ginagamit sa kanilang operasyon. Para sa Southern Luzon Command, magandang indikasyon ng pagsuko ng mga makakaliwang grupo. Nito lang taong 2023, higit 1,000 ang nagbalik loob sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol. Yung dati nilang bashing masa kung tawagin ay ngayon kasalukuyan ay nakikipagtulungan na sa ating kababayan. Hindi lang gobyerno, may mga people's organization tayo dyan, mga NGO. Ipinagmalaki ng pamahalaan na wala ng aktibong NPA front sa bansa at na-neutralize na ito ng pamahalaan. Higit 1,700 armas ang nakuha mula sa communist at local terrorist. Maaari na nating mai-report na wala ng active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito. Kaya po ng Southern Luzon ay lahat po ng guerrilla front dito ay ang tawag natin ay weekend o mahina na. Sa paniniwalang paghina pa ng puwersa ng mga makakaliwang grupo, inaasahang madaragdagan pa ang susuko sa mga otoridad. May nakahandang programa naman daw para sa mga ito ang pamahalaan sa pagsisimulang muli ng bagong buhay ng mga rebelde. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.